Hello everyone! Uy, mamalat kong kamuti. Ay ne, babalatan taya ing kamuti kasi kay bat iprito ke. O ngeni, ing medyo malambat agagawan ing pamamalat. Pero siyempre sagliya mo ini dahil may kapamalat na akong adwa. So, ating ko pang apat na babalatan. Pang-apa ini. So, lunala mo retang keta. Saglilare ni guys. Balo yun na ing kamuti, carbohydrate siya rin. Kaya kapag ka mengang kang kamuti, nakapama mga nasi ne. Dahil bawal tamo keng sugar. So, ing carbohydrate, sugar ya. Carbohydrate siya ini. So, kapag mengang kang makanini, nakapama mga nasi-nasi. Ayan, buri ko kasi keng kamuti, pritong kamote. Masarap ini. Ayun guys, habang nagbabalat tayo ng kamote ay magkukwento ako. Alam nyo ba na ang ano ng tao, yung pekas ng isang tao ay parang isang peklat yan. Na kapag maaga kang tumigil sa pagkaskas mo ng kung ano-ano na nakakarami ng iyong pekas, ay maaga mong pinahihinto yung process na yung paggaling. Yung kasing paggaling natin ay nakadepende sa atin. Kung gusto mong gumaling yung mga pekas mo, gusto mong mawala ka agad, mas maaga kang tumigil sa mga kung ano-anong inilalagay mo sa mukha mo. Pagpahingayin mo yung mukha mo at huwag ka nang magkakaskas ng kung ano. Kung toro naglalagay ka ng pangkaskas sa mukha mo, ay lalo pa itong dumarami. Hindi naman kagaya nitong kamote na kapag hinahawakan kong ganyan ay nagkaroon ako ng stain sa kamay, mga ilang araw lang matatanggal na yon. Hindi ko man matanggal ito ngayon, pero matatanggal ko itong mga ilang araw o isang araw lang ganyan. Pero kapag naglalaba ka ay matatanggal ka agad yung stain sa kamay. Pero yung sa mukha, kagaya ng peklat na sa katagalan, ang peklat ay naglalight din. Pero hindi yun madali. Hindi yun basta na lang isang buwan ganyan. Maaring taon ang aabutin bago mawala yung mga blemishes sa mukha o yung mga pekas-pekas na yan o mga melasma na tinatawag. Kasi gusto ko kasing i-share talaga sa inyo yung tungkol sa melasma na nangyayari sa mga tao. Yung kasing melasma ay masyado ng marami ang merong melasma dahil sa ngayon, sa panahon ngayon, kahit na wala kang kinakaskas ay nagkakaroon ng melasma. So bawas-bawasan natin yung paglabas-labas natin, lalo na't may araw. Kung walang araw, okay lang, pero kung tirik na tirik ang araw ay huwag kang labas ng labas dahil nakakamelasma yun. Ngayon, kung gusto mo nang may melasma ka, edi lumabas ka. Joke lang. Ayun, ganito lang yun guys. Halimbawa lang sa isang peklat. Habang nagkukwento, kailangan magbalat pala ako. Kasi habang nagkukwento ako, tumitigil ako sa pagbalat ganito lang yun guys. Na kapag ang isang tao, kapag nagkaroon siya ng peklat, yung peklat na yon sa unang-una ay kulay pa na mapula-pula, di ba? Hanggang maging na yan, mangingitim na yan. Tapos yung itim na yon matagal bago mawala. Yung iba nga kapag sobrang lalim ng sugat mo ay nagiging keloids. Pero yung hindi naman nagiging keloids, yung parang naglalight lang na yung bang peklat lang talaga na maglalight din siya o magpapantay din siya sa balat mo pagdating ng araw, pero matagal yon. So kapag maaga mong tinigil yung sarili mo sa pagkaskas o paglalagay ng kung ano-ano, mas maaga yung process ng healing mo, yung paggaling ng mga pekas mo sa mukha. The more na mas maaga ka, the more na mas gagaling ka ng mas maaga. Ngayon, kung ngayon ka pa lang titigil sa mga ginagawa mo, ibig sabihin ay mas mahabang process. Pero kung uumpisahan mo na ngayon, mas maganda kesa sa ang tagal pa bago. Kasi pagdating ng araw,
yung pagkaskas mo, nakikita mo maganda kasi naglalight yung mga yung ano mo sa mukha. Kadalasan kasi sa mga tao, yung mga naglalagay ng kung ano-ano sa mukha ay yung mga mayroong melasma. Kasi gusto lang nilang maglight yung melasma nila. Ay, nagagago na ako. Ngayon, kapag ang melasma mo ay natanggal na, hindi naman natatanggal, ano ba yung pinagsasasabi ko? Kapag ang melasma mo ay itinigil mo na yung pagkaskas sa mukha mo ng kung ano-ano, ibig sabihin ay tinitigil mo nang maging sariwa siya. Kapag kasi meron kang kinakaskas, ay parang sariwa siyang sariwa. Lagi siyang naging sariwa, lagi siyang bukas na yung melasma mong kaunti ay nagiging mas marami pa sa katagalan. Makikita ninyo na sa katagalan, sa una pa lang, sige, sabihin mo ng bata ka pa lang, nagkakaskas ka na, umabot ka na ng 30, 40, pero sa 50 ka na, kahit na ikaskas mo nang ikaskas ang lahat ng yan, yung dumami ng melasma mo ay halata pa rin. So kung mas maaga kang ititigil mo, yung melasma mo, kung konti lang, ay mas maagang mawawala. Diba? So wag na nating hangarin yung akala mo ay pangsamantalang maganda ka, pero ang resulta ay mas lalong magiging pangit ang mukha mo. Nakikita ko naman sa mga comment kapag tungkol sa melasma, tungkol sa pekas cream, ganyan, ang daming nagko-comment, di ba? Kasi ang daming merong melasma. Pero kapag itinigil mo ng mas maaga yan, kagaya ng sinasabi ko, parang peklat yan, na kapag maaga mong itinigil ay maagang mawawala yan. Ang gawin nyo na lang, para matakpan yung melasma ninyo ay bumili kayo ng magandang mga inilalagay sa mukha kagaya ng Papa Fill. Yun, yung mga mahilig mag-TikTok, nakikita nila yung Papa Fill. Kasi meron akong ibang ginamit pero mas maganda yung Papa Fill sa mukha. So ako rin nagkaroon ng melasma. So nilalagyan ko lang siya ng Papa Fill para hindi siya halata. Kasi noon yung mga melasma ko andito lang. Dito lang siya. Yung tinatamaan ng araw dati. Pero sa tagal-tagal ng paggamit ko ng kung ano-ano, hanggang rito na ay nalagyan na hanggang rito. So itinigil ko na yan. Tinigil ko na last year pa. Pero syempre, matagal pa ang proseso ng healing ko. Matagal pa dahil kagaya nga ng peklat ko sa kamay, tinitignan ko, hindi na gaanong halata. Kasi nga, yung peklat na yon ay matagal nang nag-heal. So, yung lang pagla-light niya ang tinitignan ko na. So nakikita ko na nagla-light na. Akala ko dati nung umiinom ako ng glutathione ay nagla-light kasi maputi naman yung balat ko. Kaya kung nagkaroon ako ng peklat o sugat ay madali ko ring nakikita. Yun lang guys. Habang nagbabalat ako, ayun, nagbabalat pa rin ako. So natitigil yung pagbabalat ko ng dahil sa pagkukwento ko sa inyo. So ganun lang guys. Yun lang ang magiging pinaka-tip ko sa inyo na kapag hinayaan mong mas maaga kang matapos, maaga kang tumigil sa yung pagkaskas sa mukha, maagang matatapos at maagang maghihil ang mukha mo. Kasi meron na akong kakilala na ang tagal-tagal na, mga ilang taon na, hindi lang siguro mga 10 taon na siyang tumigil sa pagkaskas ng mukha niya, na dati ay super, ang dami-dami niyang peka sa mukha, ang garito. Pero ngayon, wala ka nang nakikita na kahit na ano sa mukha niya. Totoo yun guys, totoo. Bye-bye and thanks for watching.